let me hear from Dr. Arcilla. Paano ho ninyo naisip na ibaon na lamang po natin ito? Hindi naman po ito natutunaw na parang plastic po ito or basura na nadudurog. I mean nuclear waste daang daang taon po ang pinag-uusapan dito, libong taon pa nga po. Bakit po ninyo naisip na pinakamaganda ibaon sa lupa? Alam niyo naman ho sa atin may earthquake tayo, may mga paggalaw po tayo. Ilagay man natin po yan sa simento, pag nag-crack po yan, baka magkaroon po tayo ng leak, yung ika nga underground water source natin, local ecosystem natin, tamaan, baka naman ho tayo madisgrasya ho dyan. I mean, mayroon po bang foolproof kayo? I mean, this is just a study, sir eh. Meron na po ba talaga nagsabing bansa, hindi, foolproof yan kahit na may earthquake, hindi po maglilik yan, hindi po tumatagas yan. Ano hong katibayan, ano hong nakita ninyo at naisip ninyo na ibaon natin ang nuclear? Medyo sang-ayon po kanina sinasabi ni Direktora Aquino na ipadala natin sa ibang bansa, pero ewan ko kung tatanggap sila, at saka isa pa, kung ready ba ang Bureau of Customs natin na meron ba silang pamamaraan na ika nga i-ship ito pa ibang bansa. Dr. Arcilla. Thank you po, Senator. Uh, so, background ko lang po, no? I've been studying nuclear waste disposal for more than 20 years. So, ang key po dito, para hindi ma-contaminate yung tubig, yung bentonite. Kasi ganito yan, ano? Kasi yung nuclear waste, tatagal po yan, some of the nuclides can be for 100,000 years. So patay na tayong lahat, nandiyan pa rin siya. So the only way that you can make it safe for humans is to isolate it from human activity. And the best way to do it is deep geologic burial, either mine repository or deep boreholes. Ang sinasabi po ni Congressman Cojuangco, in deep boreholes, meron tayong technology. Because we are number 2 in the world with geothermal, our wells already reach up to 3 kilometers. Paano mo malalaman kung gaano kalalim ibabaon? Ang basis po niyan, may isa pong napaka-rich na uranium deposit sa Canada, Cigar Lake. Very rich po siya. It's 600 meters, 500 meters below the ground. Hindi siya makita sa taas. Ibig sabihin, walang interaction with the groundwater. So the deep geologic burial already covers that, no? Pero yung bentonite is called an engineered barrier addition. Bakit po importante yung bentonite? Bentonite, cat litter po yan. Meron tayong mina dito. Kasi bentonite, number 1, is impermeable. Tapos pangalawa, yung bentonite, yung crystal structure niya, clay, is clay layered, negatively charged yung layers po. So kung yung positively charged radioactive ions escape, matatrap po siya doon sa layers. Walang takas yan, walang piyansa. So that is the standard for all of the world's nuclear disposal. Babalutin siya ng bentonite. So ang gagawin, sinasabi ni Congressman Cojuangco, kung ibabaon mo yan, pag tinakpan mo ng bentonite yan, wala na. Talagang walang takas na po yan. Proven na po yan from many experiments. Tapos ito pong si Finland, ginagawa na yung kanilang yung kanilang yung kanilang repository, yung po yung magiging by the way, there is also one existing repository po, pero hindi for nuclear waste, spent fuel sa US, yung Waste Isolation Pilot Project, yun naman sa salt. So yung technology niya, napakatagal na po yan. Na titira po ako sa isla doon kung papayagan. It's really safe. We've done experiments on this. Talagang walang tumatagos pag bentonite ang ilalagay mo. Bentonite po ang key. Pag walang bentonite, mahirap. So the technology is very simple. The fear is not. I would argue that, Mr. Chairman, na para sa akin, kahit walang bentonite, okay, sa lalim, sa dami ng lupa na nakatambak po dyan, hindi na makakarating sa ibabaw. Ang example ko po yung Oklo uranium mine sa Gabon, sa Africa, 2 billion years ago,
natural nuclear reactor siya. At yung nuclear waste hindi gumalaw kung saan nangyari ng mahigit 1 metro. So, 2 billion years hindi gumalaw ng 1 metro. I think wala na po tayong hahanapin pang ibang safety.